Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Arcelo Campos, Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 2, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Virgin Birth. Ano ang kalahagahan ng Virgin Birth? And yung scripture po natin ngayong araw is Luke chapter 1 verse 34 to 37. And yung sabi po dito sa ating concept na virgin birth is the virgin birth teaches that Jesus was conceived in Mary's womb by the Holy Spirit without a human's father. It affirms Christ a full divinity and true humanity. God conceives by the Spirit, yet born of a woman, essential to the gospel. In it ensures his sinlessness and qualifies him as the spotless Lamb and Redeemer, the new Adam. And sabi po dito sa ating scripture na Luke chapter 1 verse 34 to 37. Paano pong mangyayari yung gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos dahil dito ang isisilang mong banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, the virgin birth shows first, God fulfills His promises. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos kahit na basta prinamis niya sa'yo or sinabi niya sa'yo na gagawin niya, tutuparin niya talaga to. And teaching number 2, God can do all things. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos is talagang kaya niyang gawin ng lahat. Kahit man si Elizabeth ay baog, nagawa niya pa rin na magkaroon ng anak kahit matanda na. Dahil walang anong bagay na hindi kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, God sends a sinless Messiah. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng sinless o ang ating Panginoong Jesucristo sa kay Maria na wala talagang kasalanan. And application number 1, trust God for His salvation. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa buhay natin na lagi po tayong magbigay ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin at lahat ng bagay ay kanyang tutuparin. And application number 2, trust God for His sincerity. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin and sa life natin na maniwala tayo and magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na lahat ng mga pinagpipray natin is talagang nandun yung sincerity niya na nakikinig siya sa atin. And application number 3, trust God for His sovereignty. Sabi po dito na apply po natin sa life natin na tayo ay talagang magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa kanyang sovereignty sa atin. And yan lang po yung araw. Maraming salamat. God bless.